Sa Batangas po, isang lalaki nasawi matapos makuryente sa isang poste ng ilaw. Yan at iba pang epekto ng habagat sa probinsya sa pagtutok ni Darlene Kai. Animoy alon sa dagat ang lakas ng ragasan ng alon sa Lipa, Batangas. May mga stranded na motorista. Nagbayanihan naman ang iba para dahan-dahang makatawid sa baha. Sa Barangay Marawoy, napakapit sa lubid ang 4 na residenteng stranded sa abot dibdib na baha. Isang lalaki naman ang dead on arrival sa ospital matapos makuryente sa poste ng ilaw sa JP Laurel National Highway. Ayon sa CDRRMO, naglalakad ang biktima sa gitna ng ulan nang mahawakan niya ang street light. Yan po, yan. Ito yung baha. Mistulang dagat din dahil sa bahang isang kalsada sa Mabini, Batangas. Pinagtulungan ng ilang residente na alisin ang mga nakabarang basura sa creek para maging maayos ang daloy ng tubig. Isinara muna sa publiko ang riverside attraction na ito sa Florida Blanca, Pampanga nang umalsa ang maputik na ilog. Nalubog ang mga kubo at halos matangay na. Sa bayan ng Santo Tomas, abot binti ang baha sa Barangay San Matias. Hanggang tuhod naman na baha ang bumungad sa Santo Niño Parish sa lungsod ng San Fernando. Inilikas sa mga otoridad sa Nueva Ecija ang mga pamilyang apektado ng baha dahil sa patuloy na pag-ulan, nakamonitor at nakahanda ang mga search and rescue teams sakaling kailanganin ito. Inilikas din ang mga residente na naninirahan malapit sa ilog sa San Antonio, Quezon dahil sa pag-apaw nito. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa ilog at spillway sa lugar. Sa kabila naman ng taas ng baha at sama ng panahon, dahan-dahang binuhat at isinakay sa styrofoam na ginawang bangka ang kabaong na ito sa Binyan, Laguna para maihatid sa karo. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.